Napansin mo rin ba? Sa isang grupo, laging may isang tao na halos walang sinasabi. Habang ang iba ay nagtatawanan, nagtatalo, o pilit na pinapaliwanag ang sarili nila, siya tahimik lang. At ang nakakapagtaka, kapag nagsalita siya, biglang tumatahimik ang lahat. Hindi dahil malakas ang boses niya, hindi dahil galit siya, kundi dahil sapat na ang isang pangungusap niya para matapos ang usapan. Nakaranas ka na rin ba ng ganon? Yung habang mas marami silang sinasabi, mas nawawala ang respeto sa kanila. Pero may isang taong halos walang sinasabi at siya pa ang pinaka-pinapakinggan. Bakit kaya? Hindi ito tungkol sa pagiging mahiyain. Hindi rin ito tungkol sa pagiging tahimik. Ang sekreto ay nasa paraan ng pagsagot. At ito ang matagal nang naiintindihan ng mga Stoic philosophers, na minsan ang pinakamatalinong tugon ay hindi yung pinakamaraming salita, kundi yung tamang salita sa tamang oras. Aminin na natin, marami sa atin ang lumaking naniniwalang kapag mabilis kang sumagot, matalino ka. Kapag kaya mong sagutin lahat ng argumento, panalo ka. Kapag lagi kang may huling salita, ikaw ang may kontrol. Pero habang tumatanda tayo, napapansin nating kabaliktaran pala. Mas maraming paliwanag, mas maraming pagkakataong magkamali. Mas maraming emosyon, mas maraming bagay ang magagamit laban sa'yo. At dito nagsisimulang humanga ang mga tao sa mga introvert. Hindi dahil perpekto sila, hindi dahil lagi silang tama, kundi dahil hindi sila basta-basta nahihila ng emosyon ng ibang tao. Sabi nga ng Stoic philosopher na si Marcus Aurelius, "You always have the option of having no opinion." Isipin mo yon. Hindi lahat ng sinabi sa'yo ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng insulto ay kailangang patulan. Hindi lahat ng debate ay kailangang panalunan. Minsan, ang tunay na lakas ay ang kakayahang pumili kung saan mo ibibigay ang iyong enerhiya. At sa video na to, pag-uusapan natin ang mga matatalinong paraan ng pagsagot ng mga introvert, mga simpleng tugon na hindi lang nakakapagpatigil ng argumento, kundi nakakapagpataas din ng respeto ng ibang tao sa kanila. At habang papalapit tayo sa dulo ng video na to, may isang paraan ng pagsagot na maaaring tuluyang baguhin kung paano ka makikita ng mga tao. Hindi ito dramatic, hindi ito agresibo, pero maaaring ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang taong nagmamadaling sumagot ay kadalasang emosyon ang inuuna. Ang taong marunong maghintay ay kadalasang isip ang inuuna. Isang meeting sa opisina, may project na hindi naging successful. At gaya ng madalas mangyari, may mga nagsimulang maghanap ng masisisi. Ikaw kasi ang may hawak niyan. Kung sinunod mo lang sana ang sinabi ko. Lahat nagsasalita, lahat gustong ipagtanggol ang sarili nila. Pero may isang empleyado, tahimik lang. Hindi siya nakikipag-unahan, hindi siya sumisingit, hindi rin siya nakikipagtalo. Lumipas ang ilang minuto, nang humupa na ang emosyon ng lahat, dun lang siya nagsalita. At ang sinabi niya ay, pwede ba nating pag-usapan kung paano natin ito maayos kaysa kung sino ang may kasalanan? Biglang tumahimik ang meeting. Walang sigaw, walang drama, isang pangungusap lang. At biglang nagbago ang direksyon ng usapan. Bakit nangyari yon? Dahil habang ang iba ay sumasagot mula sa emosyon, siya ay sumasagot mula sa malinaw na pag-iisip. Ito ang tinatawag ng mga Stoics na paglalagay ng distansya sa pagitan ng stimulus at response. Hindi kailangang instant ang sagot. Sa katunayan, mas maraming maling desisyon ang nanggagaling sa mabilis na reaksyon kaysa sa mabagal na pag-iisip. Kaya susunod na may magsabi ng bagay na ikakagalit mo, subukan mong huwag agad sumagot. Huminga, maghintay ng ilang segundo. Mapapansin mo, habang tumatagal ang katahimikan, mas lalong lumalakas ang kontrol mo sa sitwasyon. Pero mas nakakagulat ang susunod. May isang simpleng sagot ang mga introvert na halos walang argumento ang kayang makatapat. Ang tunay na matalino ay hindi kailangang magkunwaring alam ang lahat. May kilala ka bang taong may sagot sa lahat? Kahit mali, may paliwanag pa rin. Kahit halatang nanghuhula,
ayaw pa ring umamin. Ngayon isipin mo naman ang kabaliktaran. May nagtanong, hindi alam ng introvert ang sagot. At ang sinabi lang niya ay, hindi ko alam. Simple, direkta, walang dahilan, walang palusot. At ang nakakagulat, imbis na bumaba ang tingin ng mga tao sa kanya, mas tumaas pa. Bakit? Dahil bihira ang taong komportable sa katotohanan. Mas madali kasing magpanggap, mas madaling mag-imbento, mas madaling ipilit na tama tayo. Pero ang taong kayang umamin na may hindi siya alam, nagpapakita siya ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa katalinuhan. Integridad. Sabi ni Epictetus, hindi ka mapapahiya sa hindi mo alam. Mapapahiya ka kapag nagkunwari kang alam mo. Napakasimple pero napakalalim. At dito humahanga ang mga tao sa maraming introvert. Hindi sila alipin ng ego. Mas mahalaga sa kanila ang katotohanan kaysa sa magmukha silang matalino. Sa susunod na may itanong sa'yo na hindi mo alam, subukan mong sabihin lang na, hindi ako sigurado, pero gusto kong malaman. Baka magulat ka. Hindi ka bababa sa paningin ng mga tao. Mas magiging totoo ka lang. Pero ito ang mas mahirap gawin. Paano kung hindi tanong ang ibinato sa'yo? Paano kung insulto? At dito pumapasok ang pinaka hindi inaasahang sagot ng mga introvert. Minsan ang pinakamatinding sagot ay ang hindi pagbibigay ng laban na inaasahan ng kalaban. May kakayala ka bang tao na parang mahilig mang asar? Yung konting pagkakamali mo lang, may komento agad tulad ng, pabibo ka kasi. Akala mo naman ang galing mo. O tahimik ka na naman, may problema ba? Ang gusto talaga nila ay reaction. Hindi ka nila gustong kausapin. Gusto ka lang nilang galitin. Isang beses may isang lalaki ang nagkikwento tungkol sa dati niyang katrabaho. Tahimik lang daw ang taong yon. Hindi nakikipagtsismisan. Hindi rin mahilig makipagdebate. Pero dahil doon, mas lalo siyang tinutokso. Isang araw habang kumakain sila sa pantry, may nagsabi ng malakas, "Uy, nagsasalita ka pala? Akala namin pipi ka." Nagtawanan ng buong mesa. Lahat nakatingin sa kanya. Ito na ang pagkakataon para gumanti. Pwede siyang sumigaw, pwede siyang mang-insulto pabalik, pwede niyang ipahiyayong ng asar. Pero ang ginawa niya, ngumiti lang siya, uminom ng tubig, at pagkatapos ng ilang segundo, sinabi niya ng kalmado, "Mas gusto ko kasing makinig muna bago magsalita." Tahimik, walang sumagot. Yung mga kaninang nagtatawanan, biglang napatingin lang sa isa't isa. Hindi dahil nakakatawa ang sinabi niya, kundi dahil wala silang maibalik. At doon nila na-realize, hindi nila kayang kontrolin ang taong ito. Kapag may nang insulto sa'yo, ang inaasahan nilang mangyari ay predictable. Magagalit ka, sisigaw ka, magpapaliwanag ka. Kapag ginawa mo yon, sila ang may kontrol. Pero kapag hindi mo binigay ang reaksyon na hinihintay nila, parang nawawalan ng hangin ang apoy. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Epictetus na kung may taong nagsasalita ng masama laban sa'yo, isipin mo kung totoo ba. Kung totoo, itama mo. Kung hindi, bakit ka masasaktan? Napakasimpleng prinsipyo. Hindi lahat ng insulto ay dapat dalhin sa puso. Minsan opinion lang yon ng taong hindi ka lubos na kilala. Sa susunod na may mang insulto sa'yo, huwag mong isipin kung paano ka makakabawi. Isipin mo kung karapat dapat ba siyang paglaanan ng emosyon. Dahil tandaan mo, hindi lahat ng laban ay dapat labanan, at ang mga taong marunong pumili ng laban, sila ang kadalasang nananalo. Pero teka, mas mahirap ang susunod. Paano kung hindi insulto ang problema? Paano kung ang isang tao ay gusto kang kontrolin? At dito ginagamit ng mga introvert ang isang simpleng salita na napakahirap sabihin para sa karamihan. Ang salitang hindi ay maikli, pero kaya nitong protektahan ang kapayapaan mo. Napansin mo ba, maraming mababait na tao ang laging pagod. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil hindi sila marunong tumanggi. Pwede bang ikaw na lang ang gumawa? Sige na, ikaw na lang. Ikaw kasi ang maaasahan. Unti-unti, lahat ng responsibilidad na pupunta sa kanila. Hanggang sa isang araw, pagod na sila. At ang masakit, yung mga taong lagi nilang tinutulungan ay hindi man lang napapansin na ubos na sila. May isang babae ang nagkwento
Sa opisina nila, siya lagi ang tinatakbuhan. Kapag may overtime, siya ang tumatrabaho. Kapag may urgent task, siya ang gumagawa. Kapag may gustong umuwi ng maaga, siya ang sasalo. Nung una masaya siya. Pakiramdam niya mahalaga siya. Pero pagkalipas ng ilang buwan, burnout, stress, halos ayaw na niyang pumasok. Hanggang isang araw, may lumapit ulit. Pwede bang ikaw na lang ulit? Huminga siya, ngumiti, at sinabi niyang, pasensya na, hindi ko na kayang idagdag yan sa ginagawa ko ngayon. Yun lang, hindi siya nag-explain ng 10 minuto, hindi siya gumawa ng excuse, hindi siya nagsinungaling. Simple lang, hindi. At ang hindi niya inaasahan, tinanggap yun ng kausap niya. Alam mo kung bakit? Kasi karamihan sa takot natin, nasa isip lang natin. Akala natin kapag tumanggi tayo, magagalit agad ang lahat. Pero sa totoong buhay, mas nirerespeto ng tao ang taong malinaw ang mga boundaries, kaysa sa taong laging oo pero lihim na nagtatampo. Hindi ka inaabuso dahil mabait ka. Minsan inaabuso ka dahil hindi ka marunong magsabi ng hindi. Magkaiba ang kabaitan at pagiging available sa lahat ng oras. Sabi ng mga Stoics, hindi mo kontrolado ang magiging reaksyon ng ibang tao, pero kontrolado mo kung hanggang saan mo ibibigay ang sarili mo. Kapag lagi ka nagsasabi ng oo sa lahat, baka unti-unti ka namang nagsasabi ng hindi sa sarili mo. Sa susunod na may humingi ng bagay na alam mong sisira sa oras, kalusugan o kapayapaan mo, subukan mong sabihin, hindi muna. Hindi yun pagiging masama. Yun ay respeto sa sarili. Pero narito ang nakagulat. May isang sagot ang mga introvert na halos walang emosyon, pero ito ang dahilan kung bakit sila bihirang mapasama sa gulo. At malamang, hindi mo rin ito madalas ginagamit. May mga argumentong walang panalo. Pareho lang kayong talo kapag ipinagpatuloy ninyo. May napansin ka ba sa social media? Isang simpleng opinion lang, biglang 300 comments. May naglabas ng screenshot, may gumawa ng thread, may naglabas pa ng lumang issue. Lahat gustong patunayang sila ang tama. Pero pagkatapos ng ilang oras, may nagbago ba? Kadalasan, wala. Mas marami lang nasayang na oras. Mas marami lang nasirang relasyon, mas marami lang nasaktan ng ego. Ito ang bagay na matagal nang naiintindihan ng mga introvert. Hindi lahat ng hindi sumasang-ayon sa'yo ay kailangan mong kumbinsihin. May mga taong kahit anong paliwanag ang ibigay mo, hindi talaga sila handang makinig. At kapag hindi handang makinig ang isang tao, ang debate ay hindi na paghahanap ng katotohanan. Isa na lang itong paligsahan ng ego. May isang propesor ang kumausap sa kanyang estudyante na galit sa isang argumento. Kung ang layunin mo ay maintindihan, magsalita ka. Kung ang layunin mo ay manalo lang, baka hindi mo na talaga gustong makinig. Tumahimik ang buong klase dahil lahat sila tinamaan. Ang ego ay laging naghahanap ng huling salita. Ang karunungan, hindi. Minsan ang pinakamature na sagot ay, naiintindihan ko ang punto mo. Hindi ibig sabihin nun na sang-ayon ka. Ibig sabihin lang, hindi mo hahayaang sirain ng argumento ang kapayapaan mo. Sa susunod na mapunta ka sa usapang paikot-ikot lang, tanungin ang sarili, may matututunan pa ba ako rito? Kung wala na, baka oras nang umalis. Hindi lahat ng pinto ay kailangang buksan. Hindi lahat ng usapan ay kailangang tapusin. Minsan, ang pag-alis ang pinakamatalinong sagot. Ang matalinong tao ay hindi laging naghahanap ng tamang sagot. Madalas naghahanap siya ng tamang tanong. May isang manager na kilalang mahigpit. Halos lahat ng empleyado takot sa kanya. Kapag may meeting, walang gustong sumalungat dahil siguradong hahaba ang diskusyon. Isang araw may bago silang empleyado. Tahimik, hindi pala salita. Habang nagtatalo ang lahat tungkol sa isang problema, nagsasalita ang manager ng tuloy-tuloy. Lahat ay tangulang ng tango. Pero yung bagong empleyado, tahimik pa rin. Pagkatapos ng ilang minuto, itinaas niya ang kamay niya. Akala ng lahat makikipagdebate siya. Pero ang sinabi lang niya ay, pwede po ba ako magtanong? Tumango ang manager. At ang tanong niya ay, kung ito po ang pinakamagandang solusyon, bakit paulit-ulit pa rin nating nararanasan ang parehong problema?
Biglang tumahimik ang buong silid. Walang sumagot, hindi dahil walang gustong magsalita, kundi dahil lahat sila napaisip. Hindi niya pinatunayan na mali ang manager. Hindi rin niya sinabing siya ang tama. Isa lang ang ginawa niya. Nagbigay siya ng tanong na hindi kayang baliwalain. At yon ang kapangyarihan ng isang mahusay na tanong. Kapag sinabi mong mali ang isang tao, natural na ipagtatanggol niya ang sarili niya. Pero kapag tinanong mo siya, siya mismo ang mapipilitang mag-isip. Ito ang dahilan kung bakit maraming Stoic teachers ang nagtuturo gamit ang mga tanong, hindi puro sagot. Dahil ang isip na kusang nakakita ng katotohanan ay mas mahirap nang bumalik sa maling paniniwala. Sa susunod na may taong pilit kang kinokontra, subukan mong huwag agad magpaliwanag. Magtanong, paano mo nasabi? Ano kaya ang mangyayari kung kabaliktaran ang gawin natin? May ibang paraan kaya? Minsan mas malakas ang isang tanong kaysa sa 10 argumento. Pero lahat ng napag-usapan natin ay paghahanda lang. Dahil narito na ang pinakamahalagang dahilan kung bakit mataas ang tingin ng mga tao sa mga introvert. At nakakagulat, wala itong kinalaman sa pagiging tahimik. Ang mga introvert ay hindi nagpapakahirap kontrolin ng mga tao. Ang kinokontrol nila ay ang sarili nila. Isipin mo ang dalawang tao, pareho silang iniinsulto. Ang una, galit agad, nagtaas ng boses, nagbanta, nagpost sa social media, naghanap ng mga kakampi. Ang pangalawa, narinig ang insulto, huminga, nag-isip, at saka tinanong ang sarili, may mababago ba kung magagalit ako? Kung wala, nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, sino sa kanilang dalawa ang mukhang mas malakas? Karamihan sa atin lumaki sa paniniwalang ang lakas ay nasa pagsigaw. Pero habang tumatanda tayo, napapansin nating iba pala. Ang taong hindi madaling maprovoke, siya ang pinakamahirap talunin. Hindi dahil wala siyang emosyon, kundi dahil siya ang may hawak ng emosyon niya. Ito mismo ang itinuturo ng Stoicism. Hindi mo kontrolado ang sasabihin ng ibang tao. Hindi mo kontrolado ang opinyon nila. Hindi mo kontrolado kung mamahalin ka o huhusgahan ka nila. Pero may isang bagay na palagi mo kontrolado, ang magiging tugon mo. At dito nagsisimula ang tunay na respeto. Hindi dahil tahimik ka, hindi dahil mysterious ka, hindi dahil introvert ka, kundi dahil hindi ka madaling galawin ng kahit sino. Maraming tao ang akala nila ang pagiging tahimik ang dahilan kung bakit nire-respeto ang mga introvert. Hindi yun ang totoo. May mga tahimik ding duwag, may mga tahimik ding insecure, may mga tahimik ding puno ng galit. Ang tunay na hinahangaan ng mga tao ay ang taong kayang manatiling kalmado kahit may dahilan para magwala. Yun ang uri ng katahimikan na hindi bunga ng takot, kundi bunga ng lakas. At malaking pagkakaiba yon. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo, unti-unti mong mapapansin. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Hindi mo na kailangang magkaroon ng huling salita. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo. Dahil ang tunay na kumpiyansa, tahimik. Sa huli, hindi hinahangaan ng mga introvert dahil kaunti silang magsalita. Hinahangaan sila dahil alam nila kung kailan dapat magsalita. Alam nila kung kailan tatahimik, kung kailan sasagot, kung kailan lalayo, at kung kailan hindi na kailangang patunayan ang kahit ano. Sa isang mundong puno ng ingay, maraming tao ang nagsasalita para marinig. Pero ang mga tunay na matalino, nagsasalita para magkaroon ng saysay. Kaya baka ang tanong ay hindi, paano ako magiging mas tahimik? Ang mas magandang tanong ay, paano magiging mas makabuluhan ang bawat salitang lalabas sa bibig ko? Dahil maaaring hindi maalala ng mga tao ang lahat ng sinabi mo, pero hindi nila makakalimutan kung paano mo sila pinatahimik nang hindi sumisigaw, kung paano mo ipinakita ang lakas nang hindi nananakit, at kung paano mo piniling maging kalmado sa mga sandaling inaasahan ng lahat na mawawala ka sa sarili mo. Marahil yun ang pinakamahalagang aral ng Stoic philosophy. Hindi sukatan ng talino ang dami ng alam. Hindi sukatan ng lakas ang taas ng boses. At hindi sukatan ng respeto ang dami ng taong sumasang-ayon sa iyo. Ang tunay na sukatan ay kung gaano mo kayang pamahalaan ang sarili mo
kahit magulo na ang mundo sa paligid mo. Kung umabot ka dito, gusto kong iwan sa iyo ang isang simpleng tanong. Sa susunod na may taong susubok sa pasensya mo, ano ang pipiliin mong kontrolin? Ang kilos nila o ang magiging tugon mo? Isulat mo naman ang sagot mo sa comments. Baka ang karanasan mo ang maging inspirasyon ng ibang taong kasalukuyang natututong piliin ang katahimikan kaysa kaguluhan. At tandaan, minsan ang pinakamalakas na tinig sa isang silid ay nagmumula sa taong hindi kailanman kinailangang sumigaw. Shoutout sa mga nanood ng Ang Mga Unang Introvert, ang misteryo ng mga garden hermits. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, wow, ang ganda ng episode na to. May nabasa nga akong ganito noon, ngunit nawala yung book na yon na hindi ko natapos. Ang sarap sa feeling na nasa ilalim ka ng kagubatan, manirahan. Napakatahimik at laging payapa ang isip. Maraming salamat po Sir AP sa pagbabahagi ng episode na to. A pleasant evening sa iyo and God bless always. Sabi naman ni Pilipinas Update, ang ganda ng pagkakalahad ng video. Nakakatuwang isipin na may connection pala ang mga unang introvert sa misteryo ng mga garden hermit. Maraming salamat sa pagbabahagi ng ganitong kakaiba at mapanuring paksa. At ayon naman kay Renante Damgo, nice ang paliwanag nyo Sir AP. Kasi totoo lahat yan sinabi. At thankful po ulit ngayong gabi. At shoutout din kay Annalyn Granada, Michiko Tobayashi, Cairo Den Adi, Pax Tumulak, Ramlat, Arkitakot, Jola Short Video, Kati at kay Glenn Adversario. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.